Dear Miss Callie, bago ko po simulan ang lahat, nais ko po munang bumati ng magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ng channel mo. Hindi ko talaga lubos maisip na ako na dating listeners mo lang ay magkakaroon ng ganitong pagkakataon na maibahagi rin ang karanasan ko sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang JP. 30 anyos. Freelance web designer po ang trabaho ko at kasalukuyang nakatira sa Cubao, Quezon City. Kasama ang asawa kong si Mara. Hindi niya tunay na pangalan. 3 taon na kaming kasal. Tahimik at simple lang ang buhay namin. Pero sa likod ng maayos naming pagsasama, may isang lihim akong pilit kong nilulunok araw-araw. Hindi ko po pinagmamalaki ang nagawa ko, pero gusto kong ibahagi sa inyo dahil hanggang ngayon, tila pasan ko pa rin ang bigat na dala nito. Nangyari ang lahat ng to nung araw na kinasal kami ni misis ko. Pansin ko na medyo kakaiba si Ninang Liza. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip noon o sadyang may kakaiba lang talaga sa kilos niya. Matagal na siyang kaibigan ng pamilya ng asawa ko. May itsura siya. Maganda pa rin kahit na nasa mid-40s na. Maputi rin at matangkad. Laging nakaayos. At pag ngumiti, parang nangungusap ang mga mata. Isa siyang manager sa isang bangko at walang asawa. Simula nung siya ang piniling ninang sa kasal namin, naging madalas ang punta niya sa bahay para tumulong sa event. Doon ko siya mas nakilala. Medyo pala kaibigan, pero may mga tingin at biro siyang hindi mo basta-basta makakalimutan. Pagkatapos ng kasal, sa bahay ng lola ni Mara muna kami tumuloy habang nag-aayos ng lilipatan. Doon din nagpahinga ang ibang kamag-anak. At syempre, andun din si Liza. Sa mismong bahay din siya tumuloy ng ilang araw bago bumalik sa Maynila. Isang gabi, habang abala ang lahat sa kwentuhan at pag-aayos ng natirang gamit mula sa kasal, nagdesisyong mag-inuman ang mga pinsan ko sa labas ng bahay. Ako dahil pagod, tumagi lang ako ng konti at diretso na ako agad sa loob ng sala para magpahinga. Pero dahil sa ingay sa labas ng mga nagiinuman, hindi ako makatulog ng maayos. Hanggang sa mga bandang 11:00, nagulat ako sa pagkakadampi ng malamig na baso sa braso ko. JP, inom ka muna para makatulog ka ng mahimbing. Sabi ni Liza habang hawak ang isang basong may halo yatang alak. Medyo nabigla ako. Ay ninang, nandito pa po pala kayo. Kanina pa ako sa kusina. Pansin ko hindi ka mapakali. Si Mara pala tulog na sa taas, kasama ng mga pinsan niya. Nung oras na yun, kinuha ko ang baso at napangiti na lang. Salamat po. Pero di na po siguro. Baka lumakas pa yung tama ko eh. Naku naman, isang tagay lang yan JP. Para lang sa ating dalawa. Sabay upo niya sa tabi ko. Maliit lang ang sofa. Kaya siguro dumikit ang hita niya sa akin. Medyo napa-adjust ako ng upo. Pero hindi ako umalis sa tabi niya. Pansin ko rin na ang bango niya ng mga oras na yun. Maya-maya, tahimik kaming uminom at nag-usap. Namiss mo na ba agad si Mara? Tanong niya bigla. Ha? Hindi naman po. Magkasama lang din naman kami buong araw eh. Sagot ko sabay ngiti. Kayo po, kumusta? Parang napagod din kayo sa kasal namin. Siyempre, ninang duties, sabay kindat niya. Pero worth it naman eh. Lalo na't guwapo at mabait ang naging manugang ng pamilya. Nagkatawanan kami pareho.
Pero di ko maiwasang mapansin yung mga pahaplos niya sa braso ko. At yung tingin niya na para bang may gustong sabihin. Alam mo, ang swerte ni Mara. Hindi lahat ng babae nakakahanap ng lalaking may respeto at palaban sa buhay. Sa sinabi niya, napalingon ako agad sa kanya. Binobola niyo naman po ako masyado, Ninang. Baka mamaya, magka-crush kayo bigla niyan sa akin. Biro ko. Ngumiti siya at sinabing, malay mo. Natawa ako, pero sabay bigla kaming natahimik. Yung parang tipong pareho kayong nakaramdam na parang may mali. Maya-maya, muli siyang nagsalita. JP, malambing ang tono niya. Seryoso ha? Kung sakaling may sikreto kong sasabihin sa'yo, kaya mo bang itago? Depende po, pero kung para sa inyo, susubukan ko. Ilang segundo kaming nagkatitigan ng mga oras na yon. Siguro dala na rin ang alak, kaya hindi na ako nahiyang tumingin sa kanya ng diretsyo. Maya-maya, nagulat na lang ako. Lalo na nung marahan niyang hinawakan ng mukha ko. Hindi ako nakagalaw ng sandaling yun. Parang may bumubulong sa akin na mali yun. Pero okay lang. Ano pong ibig sabihin? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Nang muli siyang magsalita. Shh! Walang makakaalam. Sandali lang to. Bulong niya. At bago ko pa tuluyang mapigilan ang sarili ko, hinalikan niya ako. Malambing at parang nakikiusap. Para akong nawala sa sarili nung mga oras na yon. Napapikit na lang ako. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa ko o nadala lang ako ng sitwasyon at tama ng alak. Pero maya-maya lang, bigla akong bumitaw. Tumayo ako. Ninang, hindi ho yata tama to. Tumango siya pero ngumiti. Alam ko, kaya wala nang kasunod, JB. Maliban na lang kung ikaw ang gagawa ng paraan. Pagkatapos niyang sabihin yon, umalis siya at iniwan akong tulala. Hindi ako makagalaw. Hindi ko rin alam kung ano ang iisipin ko. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Pagkatapos ng nangyari sa may sala, hindi ko na muling nakita si Liza buong araw. Maaga raw siyang umalis kinabukasan. May sinabing may emergency sa bangko, kaya bumalik agad sa Maynila. Pero simula noon, parang may tumatak sa pagkatao ko na hindi ko masabi-sabi sa misis ko. At kahit ayokong aminin, gabi-gabi ko ring naaalala yung nangyari. Kung paano niya ako tignan o kung paano naglapat ang labi naming dalawa. Ilang linggo ang lumipas. Lumipat na kami ni Mara sa inuupahan naming apartment sa Quezon City. Abala siya sa bagong trabaho niya bilang admin staff sa ospital. At ako naman, freelance sa online projects. Naging tahimik at maayos ang buhay namin. Pero may puwang sa akin na tila parang may kulang. Hindi ko alam kung bakit, pero dahil siguro may naiwan sa aking hindi natapos. Hanggang isang araw, nag-chat si Liza. JP, kumusta na kayo ni Mara? Pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Medyo kinabahan ako nung oras na yon, pero sumagot rin ako kaagad. Okay lang po, may nangyari po ba? Wala naman, kailangan ko lang ng kausap. Pwede ka ba ngayon? Nagkita kami sa isang coffee shop malapit sa kondo niya sa Mandaluyong. Hindi ko sinabi sa misis ko ang tungkol doon. Sinabi kong may client meeting ako. At oo, alam kong mali, pero parang may humihila sa akin papunta kay Ninang. Pagdating ko, nakita ko agad siya sa sulok ng cafe. Naka-black na blouse, simpleng jeans at nakaban ang buhok.
Wala siyang make-up, pero ang ganda pa rin niya. Pero parang hindi siya masaya nung oras na yon. JP, salamat sa pagpunta ha. Bungad niya. Okay lang po. Napansin ko nga po medyo tahimik kayo nitong mga nakaraan. Tumango naman siya at saglit na natahimik bago nagsalita. Kanina ko pa nga iniisip kung sasabihin ko ba to. Pero wala naman akong ibang mapagsabihan. Anong ibig niyong sabihin? Nagka-cancer si mama. Mahinang sabi niya. Stage 3. Matanda siya at mahina na. At ako lang ang inaasahan niya. Simula nang mamatay ang tatay ko. Natahimik ako. Hindi ko alam ang isasagot ko nung oras na yon. Pasensya ka na kung naistorbo pa kita, JP. Alam kong may sarili ka ng buhay. May asawa ka na. Kaya pasensya ka na sa ginawa ko nung huling gabi natin sa probinsya. Sabi niya at tumingin siya sa akin ng diretsyo. Pakiramdam ko kasi, simula nung tumanda ako, wala nang nakakapansin sa akin bilang babae. Lahat, tingin sa akin matatag, maayos, responsable, pero hindi bilang taong napapagod o babaeng naghahanap ng kalinga. Pero nung gabing yon, nung kasama kita, parang may bumalik sa akin bilang babae. Huminga siya ng malalim, bago nagpatuloy. Alam kong mali, JP, pero hindi ko kayang kalimutan yun. Aaminin ko rin po, hindi ko rin kayo malimutan mula nung gabing yun. Pag-amin ko, alam kong malungkot siya nung araw na yun at ayoko nang dagdagan pa ang disappointment na meron siya. Kaya inamin ko kaagad ang ilang araw ko ng kinikimkim para sa kanya. At sa puntong yun, tumayo siya. Kinuha niya ang bag niya at inabot sa akin ng isang susi. At sinabi niya ang unit number ng kondo niya. Uuwi muna ako, JP. Bahala ka kung susunod ka o hindi. Pagkaalis niya, naiwan akong tulala. Tumitig ako sa susi. Tapos tumayo ako at maya-maya lang, nagdesisyon ako agad na sundan siya. Pagdating ko sa unit, binuksan ko agad ang pinto. Maingat akong pumasok sa loob. JP? Tawag niya mula sa loob. Opo, ako po ito. Nandyan ka na pala. Mahinang sabi niya habang nakatayo sa tapat ng bintana. Suot ang maripis na white night dress na lampas tuhod. Nakalugay ang buhok niya, basa pa yata at galing sa shower. Ang liwanag sa labas ng bintana ay tumatama sa kutis niyang malaporsilana. Hindi ko alam kung tama po ito, sabi ko habang papalapit. Hindi rin ako sigurado, sagot niya. Hindi lang lumingon sa akin. Pero gusto ko lang sanang maramdaman kahit minsan na babae pa rin ako, JP. Hindi lang bilang ninang, hindi lang bilang matandang dalaga. Nilapitan ko siya at niyakap mula sa likuran. Liza, tawag ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Nagkatitigan kaming dalawa. Wala nang ibang usapan at parang parehong may iniiwasan, pero hindi na namin kayang pigilan. At sa puntong yun, hinaplos ko ang pisngi niya at dahan-dahan naman siyang pumikit. Pagbukas ng mga mata niya, muling naglapat ang labi naming dalawa, kahit parang parehong nag-aalangan. Nang bitawan namin ang isa't isa, nagkatitigan kami sa pagitan ng malalalim na hininga. Hindi kita pipilitin, bulong niya. At hindi mo ako kailangang pilitin, ninang. Sagot ko. Hanggang sa tuluyang mapadpad kami sa kama. At tuluyang humantong kami sa sandaling hindi na kailangan ng salita. Sapat na ang bawat haplos, bawat tingin, at bawat halik para ipaalala sa kanya na babae pa rin siya. At nang gabing yun, minahal ko siya kahit hindi pwede. Mula nung gabing yun, halos gabi-gabi ko siyang iniisip. Hindi dahil sa alab na nangyari sa amin, kundi dahil sa bigat ng iniwan nitong tanong, hanggang kailan ko kakayaning itago lahat ng yun?
Pero sa kabila ng lahat ng yun, bumalik ako sa normal. Si Mara, ang asawa ko ay nanatiling walang alam sa kahit anong nangyari. Nagpatuloy ang tahimik naming buhay. Tila walang nagbago. Pero sa pagkatao ko, may bahagi na hindi matahimik. Hanggang isang araw, nag-chat ulit si Liza. JP, importante lang, kailangan kitang makausap. Kinabahan na naman ako. Hindi na ako nagtanong pa. Agad ako nagpunta sa dati naming tagpuan. Isang maliit na coffee shop malapit sa kondo niya. Pagdating ko, agad ko siyang nakita. May hawak siyang envelope. Pero kakaiba ang tingin niya ngayon. Hindi siya malungkot, pero tila seryoso. Positive ako, JP. Mahinang sabi niya. Napatingin ako sa envelope. Hindi ko na kailangang buksan. Alam ko na ang laman. Pregnancy test. 2 guhit. Tila sunod-sunod ang tibok ng puso ko nung oras na yon. 2 beses ko nang sinubukan, JP. Pati check up. Pero wag kang mag-alala. Hindi ako hihingi ng kahit ano mula sa'yo, JP. Hindi ako agad nakasagot. Parang tumigil ang paligid ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dala niya. Hindi ko sisirain ang buhay mo. Dagdag niya. Ayokong masira ang pamilya mo, pero ayokong itago to sa'yo. Hinawakan ko ang baso ng tubig sa may mesa. Tumango ako pero mabigat ang pakiramdam ko. Hindi ko iiwan si Mara, Ninang. Mahinang sabi ko, pero hindi rin kita pababayaan. At ang anak natin. Oh, JP, alam ko. Hindi ko hinihiling na kilalanin mo to bilang anak mo sa harap ng lahat. Sagot niya. Pero sana, maramdaman niyang hindi siya aksidente. Na minahal siya. Lumipas ang buwan, maayos pa rin kami ni Mara. Walang pagbabago sa kilos ko, sa oras ko sa bahay, at sa lambing ko sa kanya. Pinilit kong bumawi sa kanya sa pagkakamali ko. Hindi niya kailanman nalaman ang lihim ko. Wala akong binago sa routine ko. Pero minsan sa mga araw na may sinasabing may client meeting ako, tahimik akong bumubisita sa kondo ni Liza. Hindi bilang lalaki niya, kundi bilang lalaking may responsibilidad sa batang sinilang sa labas ng pader ng aming tahanan. Pinangalanan namin siyang Leia. Hindi niya tunay na pangalan, na ngayon ay 1 taong gulang na. Mapuputi, mabibilog ang mata, at kapag ngumiti siya, para akong nalulusaw. Wala siyang alam sa mundo, pero alam kong isang araw, tatanungin niya rin kung sino ang tatay niya. At handa akong sagutin yon kapag panahon na. Isang gabi habang natutulog si Mrs. sa tabi ko, nakatitig lang ako sa kisame. Sa isip-isip ko, may 2 mundo kong kailangang itaguyod. Ang mundong kasama siya at ang mundong lihim naming binuo ni Liza. Hindi ako proud sa ginawa ko, pero hindi rin ako magsisinungaling na hindi ko minahal si Liza at ang batang bunga ng pagkakasala ko. At higit sa lahat, hindi ko iiwan ang obligasyon ko. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin niyo? Sa tingin niyo ba, tama ang naging desisyon kong itago nilang ang lahat sa misis ko? Yun lang po sana ang tanong ko. At sana'y mabigyan niyo po ng linaw ang pag-iisip ko. Hanggang dito na lang po at lubos na umaasa, JP.